Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime. Shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang hindi naghihintay ng anumang tugon mula sa grupo, marahan niyang itinulak si Scar at ang iba pa, at naglakad hanggang sa isang sulok sa bulwagan. Sa sulok, may nakatayong malaking bookshelf. Habang naglalakad si Ivory, mabilis na pinag-aralan ni Scar at ng iba pa ang bookshelf. Gayunpaman, ang bookshelf ay normal, tila wala itong anumang problema. Scar, may iilan pang kapatid na tumulong, baka may sira itong bookshelf. Ang mga salita ni Ivory ay halos kabaligtaran ng hula ni Scar. Madam, take the liberty to say, itong bookshelf, it, parang walang problema. Ang magkabilang panig ay may guwang, at kahit na mayroong anumang mekanismo, kadalasan ay mahirap itong iframe. Ang isa ay masyadong komplikado, at ang isa ay hindi sapat na lihim. Ngunit ang saloobin ni Ivory ay medyo matatag, suriin, bigyan mo ako ng magandang tseke, tiyak na may problema dito. Nang makita siyang ganito, hindi na nagsalita si Scar. Iwagayway lamang niya ang kanyang kamay at hilingin sa kanyang mga kapatid na mabilis na sundin ang utos ng kanyang asawa. Ang isang grupo ng mga tao ay mabilis na naghanap at sinuri ang mga istant. Si Scar ay medyo napahiya, at nakatayo doon ng bahagya. Kung tutusin, akala niya ay walang saysay. Kung normal lang madam, basta gusto niya, lagi niya itong samahan sa gulo. Pero iba ngayon, ang pinuno ng alyansa ay napapaligiran at sinusupil ng libu-libong sundalo sa labas. Hindi na siya makapaghintay na lumipad para tumulong ngayon. Panasan ang card. Ngunit sa sandaling ito, biglang may tumunog sa bookshelf. Kaagad pagkatapos, bago pa makapag-react ang lahat, isang dagandong na tunog ang dahan-daang tumunog mula sa kabilang sulok. Agad na pinunasan ng naiinip na mukha ni Scar ang lahat ng ekspresyon, naiwan lamang ang mukha na puno ng pagkabigla at pagtataka. Sa katunayan, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang mga kapatid na namamahala sa paghahanap ay nagulat din, hindi makapaniwala na nabuksan talaga nila ang isang organ ng hindi sinasadya. Nagliwanag din ang mga mata ni Su Yingxia, ngunit kung ikukumpara sa kanila, ang kanyang mga mata ay mas walang pakialam at natural. Alam niya na hindi ito dapat kasing simple ng nakikita nila sa ibabaw. Madam, ito, tumingin si Knife Scar kay Ivory, hindi maintindihan kung bakit nakakasigurado siya na may iba pang mga lihim na daanan o institusyon dito. Sinulyapan ni Ivory ang alikabok sa lupa, sinabi nila sa akin. Sila, pero, walang bakas ng paa sa lupa. Naguguluhan na sabi ni Scar. Tumanggaw si Ivory, sa totoo lang, nagulat ako noong una, kung bakit walang mga bakas ng paa rito. Pero kung iisipin mo yung mga lalaking nakaitim, parang may sense. Nang salakayin ng mga lalaking nakaitim si Han Sanchen, halatang iba sila sa mga ordinaryong tao. Minsan sila ay mga tao, at kung minsan sila ay naging mga itim na alon. Bigla ring naisip ni Ivory sa ilalim ng mga ganitong pangyayari, dahil kakaiba ang kanilang mga kilos, abnormal ba sila sa ibang aspeto? Nagkataon, nang iyangat ni Ivory ang kanyang ulo, bigla niyang nalaman na tila iba ang kapal ng alikabok sa lupa. Halata na ang alikabok sa magkabilang gilid ng pasilyo ay mas makapal, habang ang nasa gitna ay mas manipis. Habang kumalat ito, mabilis na natagpuan ni Ivory ang bookshelf sa sulok. Doon ay halos pareho sa gitna, at manipis ang alikabok. Sa makatuwid, may ibang ideya at pagpupursage si Ivory. Sa kabutihang palad, ang pagtitiyaga na ito ay nagbunga, at pagkatapos ng kanilang paggalugad, natuklasan ang mekanismo. Mabilis na napatingin ang lahat sa direksyon ng umuungol na tunog. Oo naman, sa isang napakatagong lugar, dahan-daang nagbubukas ang isang nakatagong compartment.
Sa totoo lang, kung hindi lang ito lumitaw sa panahong ito, kung hahanapin lamang ito ng lakas tao, natatakot ako na kahit na matagpuan, hindi ito matagpuan. Nakatago ito kaya mahirap makita. Si Ivory ay walang kahit katiting na pagdududa na kahit si Han Sanchen ay maaaring hindi mahanap ito kung binuksan niya ang kalangitan. Ma'am, humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalang ingat. Ibinaba ni Scar ang kanyang ulo na may makajos na ugali. Hindi ngayon ang oras para humingi ng tawad, bilasan natin at magalit. Tapos magsalita si Ivory, at nagmamadaling tinungo ang pasukan kasama ang isang grupo ng mga tao. Isang grupo ng mga tao ang direktang sumugod sa pasukan. Una, mayroong isang maliit at malalim na landas, napakakipot, halos ang lapad ng isang tao. Pumasok ang lalaking Scar na nakasuot ng armor, at ito ay halos parang sawa na pumapasok sa isang kuweba ng igat. Gayunpaman, kahit na mukhang medyo nakakatawa ito, sa anumang kaso, si Ivory at ang iba pa sa likod niya ay maaaring sumulong ng mas maayos. Pagkatapos ng lahat, ang kalsada ay malawak. Sa wakas ay naunawaan din ni Ivory kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang lugar, at ito ay nagiging daan kapag ang mga tao ay masyadong naglalakad. Hindi mo na kailangan ng maraming tao tulad ng Knife Scar. Saan man siya magpunta ng isa o dalawang beses, sapat na ang pagpindot sa isang landas. Sa pagpasok ng kalsada ng halos 20 metro, biglang huminto ang lahat sa isang iglap. Isang tarangkahang bato na may taas na 2 metro ang hamarang sa daan. Ang pintong bato ay hindi malawak at hindi rin matangkad, ngunit kung kakatok mo ito ng malakas, masasabi mo sa pamamagitan ng pag-awit nito na ang pintong bato ay hindi bababa sa ilang 10 sentimetro ang kapal. Madam, hinaranggan ko po, ano pong gagawin ko? Oh, babasagin ko lang po. Sabi ni Scar. Tumingin si Ivory sa paligid, at tila walang mga organo sa paligid na maaaring magbukas ng pinto, ngunit may ilang kakaibang pattern sa gitna ng pintong bato. Siya ay direktang lumipad sa ibabaw ng peklat mula sa itaas ng makitid na daanan, at lumapit sa pintuan. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, bahagyang ngumiti si Suyingxia. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga daliri ay bahagyang buckled sa movable porch sa isang lugar sa gitna ng pattern, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nag-swipe. Pagkatapos nito, sa isang tunog ng jamang, ang buong shimen ay agad na tumigil sa lahat ng mga ingay. Boom! Pagkatapos ng ilang segundong paghinto, may mapurol na tunog. Kaagad pagkatapos, biglang lumuwag ang paligid ni Shimen, at dahan-daang nahulog si Shimen. Binuksan. Bulalas ni Scar, at pagkatapos ay tumingin kay Ivory ng may paghanga, Madam, masyado ka bang makapangyarihan? Bahagyang ngumiti si Ivory, ito ay isang maliit na ng pag-uukit ng mga insekto. Maaari kang laging matuto ng isang bagay mula sa panig ni Han Sanchen. Hindi mo kailangang inggit sa akin. Kapag nananatili ka sa kanya ng mahabang panahon, magiging ganoon ka rin. Nang bumagsak ang mga salita, naunang pumasok si Ivory. Ang Knife Scar ay umaasa sa isang araw sa hinaharap, tulad ni Ivory, na parehong makakabasag ng text at makakaatake ng may puwersa. Nang makitang pumasok si Ivory, para sa kanyang kaligtasan, kailangan niyang magmadali sa oras na ito. Matapos makapasok mula sa shimen, naglakad lamang si Ivory ng mga 3 metro pasulong bago biglang huminto. Walang kalsada sa unahan, at may bangin na halos kasing taas ng 100 zang sa paanan. Sa kailaliman, ang mga patong-patong ng mga bahay ay tumaas mula sa lupa, at ang mga maiinit na ilaw ay nakakalat sa buong lungsod. Sa pagtingin dito, libu-libong mga bahay ang maliwanag na naiilawan, at sa ilalim ng panoorin, ito ay parang isang underground na Dragon City. Tumayo din ang peklat na sumunod na malapit. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, saglit na nanlaki ang mga mata niya. Halos mahirap para sa kanya na paniwalaan ang kanyang mga mata, at mas mahirap paniwalaan na ang naturang lungsod sa ilalim ng lupa ay nakatago sa ilalim ng Demon Castle na ito. Alam mo, sila mismo ay nakatira sa basement ng maraming taon upang maiwasan ang digmaan. At sa mga basement na iyon, ang ilan ay malalim, kahit ilang metro ang lalim. Ngunit sa ganoong kapaligiran, mayroong isang napakagandang mundo sa ilalim ng lupa, na sadyang nagpapabagsak sa lahat ng kanyang imahinasyon. Kaagad pagkatapos, ang mga sundalong sumunod ay nagsimula ring maging katulad nilang dalawa, na direktang nakatayo sa parehong lugar.
Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakabawi si Scar mula sa pagkabigla. Bumulong siya, sa ating Heavenly Demon Castle, mayroon talagang isang napakalaking lungsod. Paano naman yun? Napakalaki nito, bakit hindi natin ito napapansin? Oo, kailan ito naayos, kailan ito ginamit, at, bakit hindi man lang napansin ng lahat sa amin sa kastilyo ang paggalaw sa lungsod na ito? Ang isang grupo ng mga tao ay lubhang nalilito. Medyo hindi rin makapaniwala si Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng lungsod sa loob ng isang lungsod ay sobrang nakakatakot at napakalaki ngayon na kahit siya ay nahihirapang paniwalaan. Lalo na, sa ganoong kalaking underground city, maganda ang kapayapaan, at bukas ang mga ilaw, kaya, ang daming tao. Talaga bang hindi ito mapapansin ng mga tao sa itaas? Saan sila nanggaling? Sino ta? Ma'am, bumaba na tayo at tingnan natin. Hindi napigilan ni Knife Scar na ma-curious at magmungkahi sa oras na ito. Tumanggo si Ivory, ang mga lalaking nakaitim na iyon ay maaaring nagbabantay sa lugar na ito. So, ingat ka. Tumanggo ang lahat, at pagkatapos, mabilis na nahawakan muli ng grupo nila ang underground city. Aba, sa isang iglap, si Ivory at ang iba pa ay mabangis na nakaharap sa kaaway, at sa isang iglap ay hinugot nila ang kanilang mga espada, maingat na nakabantay sa paligid nila. Tawag. Sa isang mapurol na paghingal, biglang, isang napakalakas na hangin at mga alon ay nagngangalit na sumugod mula sa labasan. Ang karamihan ng tao ay walang gaanong oras upang mag-react, at ang ilan sa kanila ay napaatras ng ilang hakbang ng hangin sa mismong lugar. Sa isang gulat, kailangan nilang mabilis na kunin ang lahat ng kanilang makakaya. Sa kabilang banda, nagmadali rin si Ivory ng swerte at lumikha ng hadlang upang piliting labanan ang pag-atake ng hangin at alon. Maya-maya, huminto ang hangin. Ngunit si Ivory at iba pa ay nagdusa ng husto. 2 ang nawawala at 7 o 8 ang bahagyang nasugatan. At ito ay pampaganya lamang. Mag-ingat ka, utos ni Ivory. Sa sumunod na segundo, ibinunot ang mahabang espada sa kanyang kamay, at hinampis niya ito ng palad. Brush. Ang mahabang espada ay parang missile, direktang umaatake sa halimaw na dragon. Boom! Nagkaroon ng napakalaking pagsabog, ngunit pagkatapos na mawala ang usok, ang batong estatwa ng kakaibang dragon ay nakatayo pa rin doon ng buo. Bagamat si Ivory ay hindi isang halimaw tulad ni Han Sanchen, kahit papaano ay isa siyang pumasok sa hanay ng mga nangungunang eksperto sa ilalim ng patnubay ni Tian Jekyongki. Ang magkasanib na pagsabog na nilikha ng 8 Wild Days at Zeking noong araw na iyon ay mas kahanga-hanga. Sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake lamang, si Ivory ay maaaring makipagkompetensya kay Han Sanchen noon. Ngunit ito ay tulad ng isang tao na sumalakay kaya mabangis na kapag siya ay tumama sa kabaligtaran ulo, siya ay talagang hindi nasaktan. Hindi tama ang ukit na batong ito. Bulong ni Izuo. Hindi lang mali, mali lang. Ignorante na mga bata, ang pagpasok sa Dragon City ay isang malaking krimen. Ngayon, maglakas loob kayong salakayin ang Diyos. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Abo at abo. Walang pakialam si Ivory, at direktang sinampal ito ng isa pang sampal. Boom! Halos matapos siyang magsalita, isa pang pagsabog ang direktang sumabog sa kanyang kaliwang mata. Ang parehong ay walang anumang malaking pinsala, ngunit sa kakaibang dragon, ito ay isang pagpukaw lamang ng dignidad. Pinatay ko kayong mga langgam. Sa ilalim ng dagandong ng galit, sa pagitan ng bibig ng halimaw, isang napakakapal na apoy ang bumulwak. Tuwid ang Fire Dragon sa una, ngunit habang gumagalaw si Ivory, mabilis din siyang gumalaw, at sa huli ay para talaga siyang buhay na dragon, humahabol kay Ivory. Pumunta ka at tulungan mo si Mrs. Sigaw ni Ayo, at agad na sinalakay ng 12 kasama ng kanyang team ang halimaw. Kasabay nito, si Izuo ay walang pakialam, at gumawa ng isang flankang attack kasama si A-Right mula sa kabilang panig, at marahas ding umatake. Biglang lumiwanag ang kakaibang Dragonstone sculpture na may liwanag at mga pagsabog. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan at kapangyarihan ni Ivory ay hindi kahit kaunti, ang kagat ng isang hayop ay masakit, ngunit ang kagat ng isang langgam ay parehong nakakainis. Dam! Ang kakaibang dragon ay napag-alitan, at ang natuyong paa ay biglang umangat sa hindi malamang dahilan, at pagkatapos ay tinapakan ito ng mabigat na paa. Boom!
Sa isang iglap, yumanig ang lupa. Hindi pa banggitin ang 24 na tao mula sa Azuo at Ayo, ang mga bahay na dumating sa lahat ng paraan ay gumuho din sa ilalim ng lupa at nanginginig, at isang malaking puwang ang direktang nahugot mula sa lupa. 24 ang nahulog na parang bowling ball. Magkasama, may iba pang mga tao na hindi nagkaroon ng oras upang gawin ito. Sa labas ng lungsod, ang grupo ni Scar, na naninirahan lang upang itago ang kanilang figure, ay medyo nanggigigil din habang nanginginig. Si Scar ay nagmamadaling bumangon at pumasok sa lungsod, hindi napigilan ngunit nagmamadali, damn it, what the hell is going on? Hindi kaya na aksidente si Madam at ang iba pa at pinababa. Kapag nadiskubre ay tiyak na aatake agad ang kalaban, ibig sabihin, nasa panganib ang ginang. Sa pag-iisip nito, hindi makaupo si Scar. Ito ay pupunta sa mismong lugar. Dali-dali siyang sinunggaban ng kanyang mga nasasakupan, Commander, huwag kang pabigla-bigla, huwag kang pabigla-bigla, bago umalis ang ginang, hiniling niya sa amin na maghintay ng matyaga sa labas. Kung wala ang kanyang senyales, huwag kumilos ng padalos-dalos. What the fuck is going on? You're still waiting here, kung si Madam ay may 3 lakas at 2 kahinaan, ano ang gagawin ko para harapin ang pinuno ng alyansa? Pagdating ng panahon, imbes na mamatay sa kahihiyan, mas mabuting si Lao Tzu na ang mag-hack and slash out ngayon. Mayroon bang mga kapatid na hindi natatakot sa kamatayan? Sa sandaling sumigaw ang mga salita, agad na tumugon ang maraming kapatid. Nakita ito ng mga nasasakupan sa kanyang mga mata at nag-aalala sa kanyang puso, ngunit alam din niya ang personalidad ni Scar, at alam na ang pagsisikap na kumbensihin siya ay katumbas ng pagpapakatanga. Siyempre, sa sandaling ito, isang pagsabog ng pulang ilaw ang diretso mula sa langit, at nang ang lahat ay naiilaw na pula, isang malaking pagsabog din ang tumama. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!